Kumusta po mga ginigilo naming mga kababayan? Gusto ko lamang pong sumagot sa mga paratang po ng taong ito na di umano kapag siya nagsalita gusto niyang iparating sa atin na siya yung nakaalam ng katotohanan, siya yung nakakababatid kung ano talaga po ang kalagayan ng likas na kalagayan ng ating Panginoong Kristo. Dahil po nung napanood ko yung kanyang vlog, ang kanya pong tinatalakay ay ang mga talatang 1:20, 1:20-17. Na di umano po dito, ang gusto niya palabasin, ang Panginoon sa Kristo ay tunay na Diyos. Ngunit sa kanyang pagkakaunawa, kulang na kulang po siya sa pagsusuri. Dahil di umano ang mga talata po na 1:20-17, ang sinasabi niya rito, ang Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Mas maganda po ay pakinggan natin ang kanyang sinasabi. Naaakyat ako sa aking Ama, ang inyong Ama, at aking Diyos na inyong Diyos. Pero sa puntong ito, mga kapatid, para na talagang hindi siya Diyos kasi aakyat ako. Pero wala namang nabasa, mga kapatid, na hindi siya Diyos dito. Sa mga depender ng Iglesia ni Cristo, kapag kayo haharap sa akin, ihanda ninyo ang mas baldi-baldi o sakong mga sagot ninyo. Dahil sa mga talata ninyo, meron kayong convulsion na ipinapasok sa talata na gusto ninyong pasuportahan ng talata ang mga conclusion ninyo na si Kristo ay tao lang. Sa puntong ito na binasa natin, mga kapatid, may nabanggit mo ba si Kristo na sinabi niya hindi ako Diyos? May nabanggit na, mga kapatid? Ha? May nabanggit mo ba, Manong? May nabanggit ba, Hernanyo Manalo? Eduardo Manalo? Yan po ang kanyang pahayag. Doon sa talatang 1:20-17, ang tanong niya, dahil gusto niyang palitawin na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Sabi niya, may nabanggit ba sa talata? May sinabi ba ang Panginoong Hesus na siya hindi tunay na Diyos? Yun. Gusto niyang palitawin na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Gusto niyang ikarga sa inyong kaisipan na yung nasa isip niya ay gusto rin niyang ibahagi sa inyong kaisipan. Gusto niyang papaniwalain kayo na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Mas maganda, basahin natin yung talata na tinatalakay niya para mas malinaw kung paano natin bibigyan ng katotohanan kung ano yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito. Ito. Sinabi sa kanya ni Hesus, huwag mo akong ipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumarong ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Napakalinaw po. Pero ano ang mapapansin ninyo sa katusuhan nito ni Gilbert Libumpasi? Bakit anya? Wala man ikang binabanggit yan ng Panginoong Hesus na siya hindi tunay na Diyos. Wala talagang binanggit. Bakit walang binanggit? Kasi nga hindi siya ang tunay na Diyos. Kasi kung siya ay tunay na Diyos, dapat meron siyang binanggit diyan na ako yung tunay na Diyos. Ako yung aakyat sa tunay na Diyos. Ako ay Diyos din. Wala pong gano'n. Kaya ito si Gilbert Libumpasi, magaling lang po ito kung paano niya pipilipitin ang mga talata sa Biblia. Sa kagustuhan niyang palitawin, sa kagustuhan niyang papaniwalain kayo na ang Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos, ay nagbigay siya ng maling katanungan.
Ano ang kanyang tanong? O bakit ika? May mababasa ba ika dyan? Mayroon ba sinabi ang Panginoong Hesus na siya ay hindi tunay na Diyos? Wala naman ika. Yan ang pahayag. Kaya pag sumama kayo, sumang-ayon kayo dun sa kanyang katanungan na may sinabi ba ika ang Panginoong Hesukristo dyan na siya ay hindi tunay na Diyos? Pag sumama kayo doon, sumama kayo sa kanyang kagustuhan, nang nanggaling na sa kanyang sentido, kawawa kayo. Yun ang katanungan na papunta sa kapahamakan. Yun ang katanungan na papunta sa hindi pagkaunawa. Kaya mas mainam dito, yung sinasabi ng Panginoong Hesus na aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Ang pinakamagandang at ang nakatanungan dito, sino ba yung sinasabi niyang kanyang Ama at inyong Ama? At sino ba yung sinasabi niyang aking Diyos at inyong Diyos? Alamin natin, sino ba yun? At ang kasagutan ay naandito po sa aklat pa rin ng Juan sa 17:3. Ito po ang ating mababasa. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Andito ang kasagutan. Sino ba yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Juan 20:17 na aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos? Andito po, yung ipinakilala niya sa Juan 17:3, ito yung sinasabi niya na aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Sino yun? Ito ang sabi niya. Nang makilala kanila na nag-iisang Diyos na tunay. Hindi naman po sinabi dito ng Panginoong Hesus na Ama, ay makilala kanila na iisang Diyos na tunay, at ako ay isang anak mo, ako ay Diyos din na tunay, tao pang tunay. Wala pong ganun. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na, Ama, makilala kang tunay na Diyos, nag-iisang tunay na Diyos, pero ako anak mo, ay ako ay Diyos din, saka yung Espiritu ay Diyos din yun, pero tayong tatlo ay isa. Yan. At ang isa ay tatlo. Pero tayong tatlo ay isa. Walang sinasabing ganun. Kay Libong Pasil, yun ang paniniwala niya. Ngayon yung tatlo naging isa, at yung isa naging tatlo. Yan ang paniniwala ni Libong Pasil. Mayroon pa nga siya sinasabi, creator daw eh. Saan mo naman nabasa yung creator? Sa utak mo may creator kasi yung utak mo bulok. Ang linaw-linaw ng sabi ng Panginoon Kristo, nag-iisang tunay na Diyos. Ikaw ang makilala nila. Pero ano ang paliwanag mo, Libong Pasil? Ang anak ay Diyos din. Ang Espiritu, Diyos din. Ang Ama ay Diyos din. Pero sila ilan? Isa. Kaya sa iyo, Libong Pasil, yung isa, naging tatlo. At yung tatlo, naging isa. Yan ang paniniwala mo, Libong Pasil. Kaya ang utak mo ang kitid. Tapos kung makapangmusika ka, bubo, tanga. Ay ayaw ko na masabihin, Libong Pasil, ikaw yung bubo. Ayaw kong sabihin, Libong Pasil, ikaw yung tanga. Pangit yun, ayaw ko sabihin yun. Kasi sa iyo, Libong Pasil, yung isa, tatlo. At yung tatlo ay isa. Sino ngayon, Libong Pasil, ang bubo? Ay ayaw ko na masabihin, ikaw yun. Ayaw ko, pangit yun. Kasi paghatol yun. Kaya Libong Pasil, yung panliligaw mo sa kapwa mo, ay tigil-tigilan mo na. Ang linaw na dito, hindi ka pa ba nakontento dito? Sa paliwanag ng Panginoong Kristo. Sa Juan 17:3, ano ang sabi ng Panginoong Kristo? Ama, ikaw ay makilala nila na iisang tunay na Diyos. Siguro, Libong Pasil, kung andito ka, kaharap ka ng Panginoong Kristo sabihin nito, ay baka ikaw ang unang-unang tututol, Libong Pasil. Baka sabihin mo, oy, sandali lang, mali ka dyan. Mga Panginoong Kristo, mali ka dyan. Kasi ikaw ay Diyos din. Yung Espiritu ay Diyos din. Ang Ama ay Diyos din. Mali ang pagkapaliwanag mo. Kung nagkataong nandito ka, yun ang sasabihin mo sa Panginoong Kristo. Hindi ba, Libong Pasil? Sino ngayon ang lumalabas na tanga? Sino lumalabas na bobo? Ay ayaw kong sabihin ikaw yun. Pangit yun, paghatol yun. Sa katunayan nga, Libong Pasil, matalino ko eh.
O ang pag-uusapan ay pagpilipit sa mga talata ng laman ng Biblia. Ikaw ang pinaka matalino, Libong Pasil. Ikaw ang pinaka matalino. O ang pag-uusapan ay pagpilipit sa laman ng mga talata ng Biblia. Tapos sasabihin mo, humanda na ng mga balde-balding isasagot, sako-sakong mga sagot. Anong ihanda? Ay manang-manang mo nga yung pamamaraan ng iyong ama. Alam mo ba kung sino ang iyong ama? O sa susunod kong pagtalakay, ipapakilala ko sa iyo kung sino ang iyong ama. Malamang, talagang parehong-pareho yung estilo niyo eh. Kung paano yung pangliligaw sa kapwa, o pagsira sa tunay na pananampalataya, hindi panasiyahan sa nakalagay sa Biblia, ay yun din ang pamamaraan ng iyong ama. Libong Pasil. Maliwanag sa'yo kung sino yung sinasabi ng Panginoong Hesus na aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Andito ang kasagutan sa Juan 17:3. Ang linaw, Ama, ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Tunay. Pero yung sinasabi mong nakakatawa ka, Libong Pasil. Kung makatawa ka eh, parang ang tawa mo yung pala eh, singaw, walang laman. Libong Pasil, antay ko ang sagot mo dito. Sa vlog yung ito, antay ko sagot mo. Pag napanood mo to, sagutin mo agad. Paano bang pagkakamit ng buhay na walang hanggan? Ulitin ko, Libong Pasil. Baka ikay ko na. Baka hindi, ang hirap mo kasi kumintindi. Ito, ulitin ko. At ito ang buhay na walang hanggan. Tama. Sa simula pa lang, magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan. Kung ito ang paniniwala mo, itutuloy ko. Na, ikaw ay makilala nila na iisa at tunay na Diyos. Napakaganda nito, Libong Pasil. Pag sinabi bang tunay, lokal, ay baka ikaw, Libong Pasil, ang lokal. Pag sinabi bang tunay, peke, baka ikaw, Libong Pasil, ang peke. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. Ayaw mo pang maniwala. Anong gusto mo? Sa'yo ako maniniwala. Libong Pasil, ang utak mo ang kitid. Sagot agad, Libong Pasil, pag napanood mo ito. Antay ko. Okay?